Ano na nga bang susunod na kabanata para sa mga crypto calls at mga influencers? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero again guys, before we start po ulit, I just want to give a very big disclaimer na kung saan I will just express my views and opinions and insights regarding this matter. I'm not also a lawyer. I just studied finance. Ulitin ko lang din po ulit. I just studied some sorts of corporate law, business law, yung mga taxes, securities, regulations code. Kaya naman po gusto ko lang din magbigay ng information, literacy, and awareness sa mga kababayan po nating Pilipino na nagte-trade, nag-i-invest sa crypto, and even yung mga educators, influencers, at mga KOLs in this field. Okay? At hindi po goal ng video na ito na pangunahan ang SEC and other government regulatory bodies tungkol sa bagay na ito. Okay? So guys, sana po malinaw yung ating disclaimer. Now, eto po nga po, no, sinabi ko dun sa unang video ko na kung saan ang bagong memorandum nga po na ito ng SEC ay hindi lang po ang epekto niyan or ang sakop niyan, hindi lang po para sa mga educators, influencers, mga KOLs, promoters, market participants, hindi po, no, kundi nga kasama po yung regulatories and legal frameworks para sa mga brokers, dealers, okay, mga exchanges, okay, yung mga institutions po na yan, yung mga financial exchanges na po na yan na nagre-regulate nga po or nagpa-facilitate ng crypto asset transactions. Okay, mga trading, mga airdrops, so and so forth, no, lahat po ng crypto-related activities. Okay, pero eto nga po, no, binigyan ko lang po kayo ng context. Pero dito sa video na ito, ang mismong i-discuss po natin, ano ba yung mismong epekto nito, no, para sa isang crypto influencer, lalo na kung KOL ka, lalo na kung nasa Web3 ka. Okay, meron po talagang malaking epekto ito. Okay, at ano po yung personal kong gagawin, state ko po yan mamaya, and then syempre ano yung possible solutions, no, na pwede nating gawin dito, no, since ayan na nga mai-implement na siya after 30 days. Now, unang-una po kasi diyan, no, sino po ba yung mga apekto po dyan sa mga crypto communities? Yun nga po, yung mga crypto calls, mga influencers, mga educators, market promoters. Okay? At kung ikaw nasa field ka talaga ng Web3, blockchain, and crypto community, yun talaga yung manager ka, okay? Or coordinator ka, basta market participant ka, that you engage in any other crypto-related activities, ay ito nga po ay mas mahihigpitan na. Okay? Sabit po doon, pwede ka pa naman daw mag-content. Pwede ka pa naman daw mag-promote unless you are a registered, okay, you must be registered as financial advisor. O, yun nga po yung binanggit ko sa nakaraang video ko, na kung saan, ano ba yung pag sinabi mong financial advisor? Parang hindi pa po malinaw ano yung kailangang certification or license, okay, or registration ng mga, let's say, simpleng influencer ka or educator na gusto mo lang naman din talaga magturo ng cryptocurrency as for educational awareness purposes, for academics, research purposes, no? I mean, paano siya magiging eligible or pwede ulit para po, 'di ba? Makapag-discuss ka na hindi ka naman talaga totally nagpo-promote, right? So, kailangan daw, no, financial advisor ka. And as I mentioned, hindi pa tukoy dito anong klaseng certification, basta financial advisor lang yung nakalagay doon. Kasi nga po, tulad ng sabi ko, may mga certifications din po ino-offer ang SEC. Okay? And licenses. Meron po yan. Mapa ikaw ay CASP or ikaw ay parte ng CASP, no? Ibig sabihin, ikaw yung solicitor ka, okay? Ikaw yung trader doon. So, kaya maraming pwedeng dapat na licenses, no, and registration ka muna bago ka talaga makapag-discuss, no? Definitely. So, kaya naman, kung mas magiging mahigpit na, yun nga po, I think, no, medyo sa kasamang palad po, insights ko lang po ito, no, medyo mas maraming mawawalan ng trabaho, posible, no, kung crypto lang po talaga yung alam nila. At hindi po sila makapaggawa ng ibang content or ibang field, no, in finance. So kaya medyo mahirap po yung transition kasi nga po even yung educational content or lalo na promotional content or advertisement siya or
even event siya, webinar, seminar, it must, 'di ba? Mahihigpitan na talaga siya, no? At hindi mo nga pwedeng gawin 'yun kung hindi ka financial advisor, hindi ka registered, at hindi mo rin pwedeng gawin 'yun kung halimbawa magpo-promote ka na, mag-educate ka ng crypto, nagbanggit ka ng particular broker, nagbanggit ka ng particular crypto asset, nagbanggit ka ng particular airdrop or project, nagbanggit ka ng particular financial product or services or kahit anong pa man yan related to crypto. Kung lahat po ng sinabi kong yun ay hindi registered and licensed sa SEC, ay bawal pa rin po yun. Ibig sabihin kahit for educational purposes, pero hindi naman sila rehistrado at lisensyado under SEC with the commission, ay hindi pa rin po pwede yun, no? Kumbaga talagang mababiolate mo pa rin yung rules na ganun, no? Kaya nga po sabi ko, 'di ba, yung mga rules and regulations na po na yan, no, tungkol po doon sa halimbawa Republic Act 8799, the Securities Regulations Code. Kung makikita po ninyo yung epekto din nito sa mga kumpanya, for example, no, yung mga crypto exchanges, no, hindi na po ako magbabanggit, no? For example, may mga sale of tokens, may mga airdrops, may mga ICOs, okay? Meron po mga launch pool, mga launchpad. Actually, apektado po 'yon, yung mga sila, no? Now, on the influencer side naman po nito, it's definitely mas mahihirapan ma-disseminate yung information. Siyempre, hindi ka na makakapag-promote, hindi ka na makakapag-content. Mas pwede pa naman, no? Pero nga mas magiging mahirap na kasi nga you have to comply, no? May compliance na pong definitely na magaganap dito, no? So, kapag hindi ka nag-comply, siyempre mape-penalize ka, mababiolate mo yung rules, no? So, mababiolate mo yung regulation. So, kaya yon, no? I think kayo mga traders, no, medyo maba na naman yung video natin, dami ko na nasabi. And for me, ang gagawin ko na lang dyan is definitely shifting of contents, topics, and focused ng aking mga contents, no, ng mga aking produced videos. Kasi ang gusto ko lang naman talaga is, ma-educate, no, to give awareness and literacy to the masses, no, to the Filipino people. So kaya naman, I mean, 'di ba, magiging bawal na siya, no? Mas magiging mahigpit na kailangan bago ka pala magbanggit, bago ka magturo, kahit daw educational content 'yan or purposes 'yan or awareness 'yan, is kailangan rehistrado ka at lisensyado ka para ikaw ay makapagturo, no? Makapag-disseminate ng information. Kaya naman, well, ako, kung magkaroon ng ganun, kukuhanin ko yun, personally, no? Magte-take ako ng exam, kukuha ako ng lisensya, no? Kasi I'm in this field, no? But in the meantime, kung halimbawa yan tayo talaga ma-implement na after 30 days, no? Is definitely, mapipilitan po yung mga content creators, yung mga calls, yung mga nasa Web3, yung mga anything related, to this particular field of financial technology related to crypto ay, 'di ba? Paano mangyayari doon? So, hindi na makakapag-promote. Hindi na makakapag-content, no? Unless nga po ako, sa akin lang po, no, ako kasi I studied finance in a professional manner anyway. I have also some certifications. Hindi lang po crypto ang alam ko, expertise ko. So, doon na po magkakaiba-iba, I think, yung mga content creators, no? Yung mga influencers, no? Kung paano sila mag-ship, paano sila mag-adapt sa changes, at syempre, paano sila magko-comply, no? Paano tayo, no? Kasama po ako, lahat tayo, no, ng mga nanonood dyan. Syempre, kailangan naman dahil natin irespeto at mag-comply, but siguro, no, sana alam mo, medyo mahilot pa ng kaunti, no? Para lang po sa akin, opinion lang. Mahilot pa ng kaunti yan, maayos pa, no? May mga changes, pero final na daw eh. So, kaya yun lamang ka-traders, no? I think, no, ayan, kaya nga yung iba, no? Ayoko na sanang banggitin yung joke, no? Pero, iba na lang daw ipopromote nila. Ayoko nang banggitin, no? Imbis na crypto, iba na lang, no? Alam nyo na. So, joke lang naman po yun. But again, kayo mga ka-traders, no? Mga KOLs dyan, mga influencers, educators, content creators, lahat na po, promoter, nasa Web3 ka, pabor ka ba dito? Okay? O kaya naman hindi, no? O kaya naman,
dapat pa nilang i-extend, no? Dapat pa nilang mas pag-aralan pa kasi nanood din po ako ng isang ginagalang na crypto influencer na nasa blockchain industry din, ay marami pa daw pong question marks. Marami pa daw pong hindi tukoy, no? Particularly dito sa SEC Memorandum Circular Number 4, Series of 2025 or the SEC rules patungkol sa crypto asset service providers. Okay? At yung mga crypto communities, lahat na. Okay? So, lahat po yan sakop, no? Hindi lang yung mga content creators, hindi lang community, but also yung mga companies, yung mga exchanges, yung mga sinabi ko po kanina. Kaya, again, no, sana paano tayo mag-ship, no? Mag-iiba na lang talaga ng content. Ganun po ang pwedeng mangyari niyan talaga sa atin, no, as content creators, educators, lalo na kung flexible ka naman sa katulad po ako, no, mag-shift na lang muna ako ng content at mas mag-iingat pa kasi nga gusto nating mag-comply, ayaw nating ma-penalize, ayaw nating ma-violate yung rules at tayo ay ma-sanction, no? Susunod na lang talaga tayo at siguro general financial education, other mga stock market ng Pinas, no? Stock market ng US, so on and so forth. Any financial contents that would help Filipinos that are not related, you know, to crypto trading and other similar activities. I mean, ganun na lang paraan ko, no? But still, nasa trading pa rin tayo, promotions pa rin tayo, but still, hindi po related na sa crypto activities kung ano man. Okay? Ganun na lang po yung plano natin personally. Okay? So kayo, anong bang gagawin nyo? Pabor ba kayo o hindi? At anong gagawin nyo para makakomply? At anong gagawin nyo sa pag-adapt? So yun lamang po. God bless you all and see you on my next vlogs.